Ayan o, may mga sasakyan na ganyan o. Ngayon o, pati ano, di ba? Hindi sila nagsisignal light. Part yan ng pagiging kamote. Two-piece na kamote. Ay, kamote. Bobo. Regardless kung mag-signal light naman sila or hindi, kailangan i-anticipate mo yung next move nila para maiwasan mo yung possible na aksidente or incident. Gaya nito. Ay, nako kuya, ano ba naman yan? Diba? Kasi katulad nun, marunong mag-signal lights, pero tanga pa din siya mag-drive. Tao, ouch! Whoop! Oh, ouch! Kamote. So for today's video mga kahabi, explain ko sa inyo yung tatlong uri ng klase ng mga driver na nakakasalumuha ko sa pang-araw-araw. Nandyan yung aggressive, yung defensive, at hindi mawawala dyan yung mga kamote. Kung meron kang two-piece na kamote, ay kamote. Bobo. I mean kapote. Hindi kamote. Gago! So hindi ko din alam talaga kung paano ko i-explain ng maayos sa inyo kung paano yung mga aggressive magmaneho. Pero sa video na to, talagang mahahalata nyo na itong rider na to is talagang may pagka-aggressive talaga siyang mag-drive kasi bukod sa nagsuswerving siya is mabilis talaga siyang mag-drive. So usually yun lang talaga yung pwede kong masabi sa mga aggressive kasi feeling ko wala rin naman akong karapatan na explain sa inyo kung paano ba yung pagiging aggressive driving kasi hindi naman ako mismo sa sarili ko, hindi ako talaga aggressive magmaneho. So sa video na to, ang mas i-detalye ko lang is kung paano ako maging defensive driver at kung ano yung mga ginagawa ko as defensive driver and ipagmamalaki ko sa inyo yun kasi matagal na din ako nagdadrive ng motor pero hanggang ngayon never pa ako nagkaroon ng record ng accident or incident na maliliit. So dito sa video na to, meron lang ako tatlong bagay na gustong i-share sa inyo. Una sa lahat is yung paggamit ng signal light. Pangalawa, yung ugaliin, yung top shoulder or yung pagtingin sa side mirror. And then yung pangatlo, yung mga biglaang madadaanan mo na butas or obstacle or obstruction sa daan. Yun yung mga gusto kong share sa inyo. Unahin na natin yung isang bagay na gusto kong i-share is yung paggamit ng signal light. So dito sa video na to, kung mapapansin nyo, yung nasa unahan ko na sasakyan, siguro hindi naman siguro intentional na hindi niya magamit yung signal light niya. Pero as defensive driver kasi, regardless kung gumamit man sila ng signal light or hindi, kailangan marunong ka mag-anticipate. Another example is itong gray na sinusundan ko, di ba? Same din siya, hindi rin siya gumamit ng signal light. Pero sa mga ganitong pagkakataon, regardless kung gumamit man sila ng signal light or hindi, kailangan marunong ka mag-anticipate ng next move na gagawin nila and mostly, wag mong i-insist yung karapatan mo sa daan. Ngayon, kapag i-insist mo palagi yung karapatan mo sa pag i-insist mo palagi yung karapatan mo sa daan, na basta ka papasok ng papasok porque hindi sila nag-signal light, mas may karapatan ka, ma-aksidente ka talaga. Pwede na! Tao, ouch! Whoop! Oh, ouch! So, hindi talaga natin ma-determine yan sa paggamit ng signal light na mga nakakasabay natin kung marunong sila mag-drive or hindi. Kasi meron pa din na mga taong gumagamit ng signal light pero kung minsan talagang may mali sa ginagawa nila. Ay, nako kuya, ano ba naman yan? Nandun ka sa right outmost lane. Tapos bigla kang magli-left. You serious? Ayan. Kailangan as part of defensive driving, kailangan yung
marunong kayo talaga mag-anticipate, diba? Kasi katulad nun, marunong mag-signal lights, pero tanga pa din siya mag-drive. Hayop, kamote. So yun mga kahabi, ugaliin natin yung tamang paggamit ng ating mga signal light. Kung pupunta tayo sa right, gumamit ng signal light. Same din kung pupunta sa left, and kung papark tayo or ihinto sa gilid ng daan, mas maganda na gumamit ng hazard para mas maging visible tayo sa iba pang sasakyan na paparating. And since sa pag-usapan natin yung tamang paggamit ng signal light, pag-usapan na din natin yung tinatawag na shoulder check. So, shoulder check, isa ito sa mabisang paraan ng pag-change ng lane. Bukod sa paggamit ng side mirror, pwede din natin gamitin yung shoulder check. Sa sarili kong opinion ng paggamit ng shoulder check at saka ng side mirror, madalas kong ginagamit ang side mirror ko kapag may kabilisan na yung takbo ko. Lalo na kung mag-change ako ng lane tapos may mga parts na hindi ko makita, dyan ko ginagamit yung blind spot mirror ko. Speaking of kabilisan ng takbo, kapag merong obstacle sa unahan mo at may kabilisan ng takbo, ang madalas kong ginagawa dyan is humihinto muna ako, and then kapag mabagal na yung takbo ko, saka ako ginagamit yung shoulder check. Yun yung mabilis na pagtingin sa gilid na direksyon na pupuntahan mo bago ka mag-change ng lane. Yun, kung mabilis ang takbo mo, mas maganda gamitin yung side mirror, at kung mabagal, shoulder check. As part of being defensive driver, kailangan mong marunong mag-anticipate sa next move ng mga sasakyan na nasa unahan mo, dahil kapag nagkataon, hindi excuse na porque kasalanan nito Wala akong ginagawang masama! Akala mo lang wala! Pero meron! ouch, whoop, ouch. Kamote. So yun, kung may mga obstacle or mga obstruction sa dadaanan mo, dalawang option ang pwede mong gawin. It's either tumigil or bagalan mo yung takbo mo. Mas maganda yun kaysa magbibiglang liko ka tapos may mga kasabay kang ibang sasakyan. Malay mo kung truck yung kasabay mo kasi siguradong mamamatay ka. So di bali nang masira ang shock mo at saka yung mukha mo, ang mahalaga, safe ka sa daan at saka yung angkas mo. Marami kang tangan po pwedeng makasabay, kaya kailangan mo mag-anticipate. Be defensive driver, kahit unahan ka ng unahan ng mga kasabayan mo, okay lang. Ang mahalaga, hindi ka maaksidente. Okay? So syempre hindi naman tayo perfectong tao. From time to time, may mga pagkakataon din talaga na nakakagawa tayo ng pagkakamali at nagiging kamote din tayo sa daan. Pero ito lang yung lagi kong sinasabi sa sarili ko. Kung magiging kamote ako, mas gugustuhin ko ng maging kamote na defensive driver. Kasi yung kamote ka na nga tapos agresibo ka pang magmaneho, yun talaga yung mas may malalaking chance na ma-aksidente ka or makakadamay ka ng iba. So, sa pagiging kamote, madalas ko naman din nagagawa yan eh. Aminado naman ako dyan eh. Lalo na kapag yung traffic. Katulad niyan, dito sa C5, madalas laging traffic dito. Talagang wala kang ibang pwedeng malusutan. Kaya aminado ako kung minsan talagang ugali ko din talagang sumingit. Pero lilimitahan nyo din yung pagsingit-singit nyo. Lalo na kung dito sa C5, kung may makakasabayan kayong truck, huwag kayong pasok ng pasok. And then, tapos kung sisingit kayo sa mga traffic na ganyan, since halos lahat yan, bawat corner ng mga sasakyan is magiging blind spot nyo. Mas maganda, bagalan nyo lang yung takbo nyo dahil kapag ganyan traffic, madalas may mga taong naglalakad sa unahan ng mga sinusundan yung sasakyan. Kaya para iwas ang aksidente, kung sisingit kayo, bagalan nyo lang at wag sa truck. Basta napaka-unforgiving talaga ng traffic dito. Kaya kung mangangamote ka, dapat wag mo sagad-sagadin. Wag mo ituloy-tuloy. Yung tama lang. Mahiya ka din naman kahit papano. Dinire-diretso na.
So dito ko natatapusin tong video na to. Sana kahit papano may mga natutunan kayo. At kung magiging kamote kayo, make sure na hindi yung agresibo. Panatilihin pa rin ang pagiging defensive driving. Ride safe sa lahat. Bye bye. Moonwalk to the moon na naman is real dito sa part na to. Nagsisimula na talaga ulit siya magkabutas-butas oh. Whoop! Oh! Ouch!